Sa isang liblib na baryo, sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, may isang matandang magsasaka na kilala sa pangalang Mang Simeon. Sa edad na 70, siya'y baluktot na ang likod, sunog sa araw ang balat at halos puti na ang lahat ng kanyang buhok. Sa kabila ng kanyang katandaan, araw-araw pa rin siyang bumabangon upang magsaka sa kanyang maliit na lupang palayan sa gilid ng isang makapal at misteryosong gubat. Tahimik ang buhay ni Mang Simeon. Wala siyang pamilya, asawa o anak. Ayon sa mga tsismosa sa baryo, iniwan daw siya ng kanyang nobya noon matapos malugi sa negosyo. Mula noon, pinili na niyang mag-isa sa isang kubo na gawa sa kawayan at pawid, malapit sa isang ilog na pinaniniwala ang tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Isang araw ng tag-init, habang sinusuyod ni Mang Simeon ang kanyang palayan, napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa may gilid ng gubat. Sa kabila ng babala ng matatanda na huwag lalapit sa gubat kapag may araw ng kabilugan ng buwan, naintriga siya at sinundan ang liwanag. Habang lumalapit siya, tila napapalitan ang tunog ng paligid. Wala na ang huni ng mga ibon, wala na ang lagaslas ng tubig. Ang tanging maririnig ay ang sarili niyang paghinga at tunog ng kanyang yapak sa tuyong lupa. Sa pusod ng gubat, doon niya nakita ang isang nilalang na hindi niya lubos maisalarawan. Kalahating tao, kalahating ahas. Sa itaas, ito'y isang magandang dalagita. Maputi, maamo ang muka, mahaba ang buhok, ngunit sa ibaba ay isang katawan ng ahas. Maitim at makintab ang kaliskis, parang ginto kapag tinamaan ng liwanag ng buwan. Napatigil si Mang Simeon. Gusto niyang tumakbo pero tila may humawak sa kanyang mga paa. Ngunit ang mas ikinagulat niya, ngumiti sa kanya ang nilalang. Matanda, wika nito, may tinig na parang hangin sa dapit hapon. Ako si Ariela, isang taong ahas na napalayas sa aking mundo. Ako'y naghahanap ng matitirahan. Maaari ba akong sumilong sa iyong kubo? Halos hindi makagalaw si Mang Simeon, ngunit sa kabila ng takot, parang may bahid ng awa ang kanyang puso. Isang nilalang ang humihingi ng tulong, at matagal na rin siyang walang kausap, walang kasama. Kung wala kang balak saktan ako, maaari kang tumuloy. Pero, anong klasing nilalang ka ba talaga? Ngumiti si Ariela. Ako'y isinumpang nilalang ng ilalim ng mundo, ngunit sa puso ko'y may kabutihan pa rin. At kung ako'y iyong aalagaan at pagtataguan sa mga tao, bibigyan kita ng gantimpala, kayamanan, proteksyon, at higit sa lahat, kapangyarihang hindi mo pa kailanman nalasap. Muling kinilabutan si Mang Simeon. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o isa na siyang nababaliw. Ngunit sa kanyang pagkakaalam, wala siyang mawawala. Ang kanyang buhay ay puro hirap at lungkot. Isa lamang siyang matandang naghihintay ng kamatayan. Kaya't ngumiti siya at tumango. Maaari kang sumama sa akin, pero huwag kang magpapakita sa ibang tao. At doon nagsimula ang hindi pangkaraniwang pagsasama ng isang matandang magsasaka at isang nilalang mula sa mundo ng mga engkanto. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang kanyang tahimik na kubo sa gubat ay magiging sentro ng isang napakalaking lihim. Isang lihim na magbabago hindi lang sa kanyang kapalaran, kundi pati sa buong baryo. 2 linggo na ang lumipas mula nang dalhin ni Mang Simeon si Ariela sa kanyang kubo. Sa panlabas, normal pa rin ang lahat. Nagbubungkal pa rin siya ng lupa, nagbibilad ng palay, at nakikipagkwentuhan sa mga mangilan-ngilang kapitbahay na dumadaan. Pero ang totoo, gabi-gabi ay may himalang nangyayari sa kanyang paligid. Tuwing hating gabi, lumalabas si Ariela mula sa silong ng kanyang kubo, doon sa isang lihim na lunggang kanyang hinukay.
Doon siya umiidlip sa araw at lumalabas tuwing gabi upang magdasal sa buwan at mangalap ng mga halamang hindi kilala ng karaniwang tao. Napansin ni Mang Simeon na simula nang tumira si Ariela sa ilalim ng kanyang kubo, nag-iba ang aura ng lugar. Hindi na siya dinadapuan ng lamok. Mas mabilis na tumubo ang kanyang mga tanim at parang laging sariwa ang tubig sa kanyang balon kahit tagtuyot. Isang gabi habang iniinom ni Mang Simeon ang kapeng barako niya sa labas ng kubo, lumapit si Ariela sa kanya. Hindi na siya gaanong natatakot sa itsura nito. Sa halip, unti-unti niyang nakikilala ang nilalang, masayahin, may malambing na boses at may malaanghel na presensyang kabaligtaran ng nakakatakot na anyo nito sa ibaba ng baywang. "May gusto akong ipakita sa iyo, Mang Simeon," sabi ni Ariela habang kinakaladkad ang mahabang buntot sa lupa. "Ito'y bahagi ng pangakong gantimpala ko sa iyo." Dinala siya ni Ariela sa may likod ng gubat kung saan may lumang balon na halos natabunan na ng mga damo. Pinatanggal sa kanya ang mga tuyong sangang nakatakip dito at nang mabuksan na ito, lumiwanag mula sa ilalim ng balon ang isang kulay gintong liwanag. Sa ilalim ng balon na ito, paliwanag ni Ariela, ay may baul na may laman na ginto't mutya. Pero hindi ito basta-basta makukuha. Kailangan mong tanggapin ang isang kasunduan. Nanlaki ang mata ni Mang Simeon. "Anong kasunduan?" "Kapag kinuha mo ang kayamanan sa ilalim, ika'y magiging mayaman, hindi na muling magugutom, at wala ng sino man ang mang-aapi sa iyo. Pero may isang kondisyon. Kailangang manatili akong nakatira sa ilalim ng iyong kubo. Hindi mo ako pwedeng paalisin o ipagkanulo. Kapag ginawa mo, lahat ng biyayang matatanggap mo'y maglalaho at higit pa roon, may kapalit itong parusa." Tahimik si Mang Simeon. Tinitigan niya si Ariela. Hindi niya maintindihan kung ito ba'y isang engkanto, isang demonyo, o isang nilalang na itinakwil ng sariling mundo. Pero ang isang bagay ay malinaw. Wala nang babalikan pa si Mang Simeon. Wala siyang anak, wala siyang asawa, wala siyang iniipon. Isa lamang siyang nilalang na pinagtatawanan ng iba dahil sa kahirapan. "Tinanggap na kita sa kubo ko, at ngayon, tinatanggap ko rin ang kasunduang yan," tugon niya. "Hindi ko kailanman ipagkakanulo ang isang nilalang na tumulong sa akin sa oras ng kagipitan." Ngumiti si Ariela, at sa unang pagkakataon ay parang may bahid ng kaligayahan ang kanyang mga mata. "Kung gayon, sundan mo ako." Bumaba sila sa loob ng balon gamit ang hagdang bato na noon lamang nakita ni Mang Simeon. Habang bumababa, palakas ng palakas ang liwanag sa ilalim. At pagdating nila sa dulo, pumungad ang isang kuweba na kasing laki ng simbahan, puno ng gintong barya, lumang espada, mutya, at koronang tila nagmula pa sa panahong wala pa ang mga Kastila. "Mula ngayon," ani Ariela, "ikaw ang tagapangalaga nito. Ako ang bantay ng kayamanang ito, at ikaw ang napili kong maging tagapagmana." Habang tinititigan ni Mang Simeon ang yaman sa harap niya, hindi niya namalayang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Buong buhay niya ay inalay niya sa bukid at lupa, at ngayon, tila may gantimpalang dumating mula sa kalangitan, o baka nga mula sa kailaliman ng lupa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Ngunit ang sigurado niya, wala na siyang balak umatras. Makalipas ang 3 araw mula nang bumaba si Mang Simeon sa lihim na kuweba ng kayamanan, tila nag-iba na ang daloy ng kanyang kapalaran. Hindi man niya agad ginamit ang mga ginto, inutusan siya ni Ariela na kunin lamang ang ilang piraso ng baryang may tatak ng araw at isama ito sa baryo. "Nais kong subukan kung paano ka titingnan ng mundo kapag may kapangyarihan ka ng ipagmalaki," ani Ariela habang inaabot sa kanya ang isang supot ng lumang baryang ginto. "Ngunit tandaan mo, huwag kang magmamalaki.
ang yaman ay pagsubok din. Nagpunta si Mang Simeon sa bayan kinabukasan. Dala ang ilang bariyang ginto, dumaan siya sa isang alahero sa Karatig Baryo, isang Tsinong kilalang tumatanggap ng antigong alahas at mamahaling metal. Pagpasok pa lang niya sa tindahan, pinagtawanan siya ng mga naroroon. Punit-punit ang damit, kalbo na ang tuktok, at tila amoy araw. Pero nang ipakita niya ang laman ng supot, nanlaki ang mata ng Tsinong alahero. "San mo nakuha ito?" Halos pasigaw na tanong ni Mr. Wong. "Ito'y Espanyol era gold coins. Napakabihira nito. Kayang bumili ng lupa ang isa lang sa mga ito." Halos hindi makapaniwala si Mang Simeon. Pinaupo siya agad ng alahero, inalok ng malamig na tubig, at sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, tinawag siyang Ginoo. Binayaran siya ni Mr. Wong ng halagang 100,000 piso para sa 3 barya at sinabihang babalik siya sa loob ng linggo upang bumili pa kung mayroon pa siya. Habang pauwi, dala niya ang perang hindi niya akalaing mahahawakan pa niya sa kanyang buhay. Sa gilid ng daan, may mga batang dati nangungutya sa kanya na ngayoy bumati at tinawag siyang Tay Simeon. Ang matandang binansagang ulyanin ng baryo ay ngayoy parang may biglang dignidad. Nakadiretso ang likod, may ngiti sa labi at may apoy sa mga mata. Pagbalik niya sa kubo, agad niyang hinanap si Ariela. Nakaupo ito sa ilalim ng punong santol malapit sa kubo, nakatago ang katawan ng ahas sa mga dahon, ngunit litaw ang maganda nitong mukha. "Ngayon, naranasan mo na ang panimulang gantimpala," wika ni Ariela. "Ngunit hindi pa ito ang simula ng tunay mong pagbabago. May mga darating na tukso, Mang Simeon. Kapag dumami ang salapi, dumadami ang kaaway. At ang pinakamapanganib, ang sariling kasakiman." Tahimik si Mang Simeon. Alam niyang may laman ang sinabi ng kanyang alagang taong ahas. Pero isang bagay ang tinitiyak niya sa sarili. Hindi siya magiging katulad ng mga sakim. Hindi niya ipagkakanulo ang nilalang na ito na siyang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Simula noon, unti-unting gumanda ang buhay ni Mang Simeon. Pinarenovate niya ang kanyang kubo, pero hindi sa paraang magarbo. Pinatibay lang ang mga haligi, pinalitan ng bagong yero ang bubong, at naglagay ng malamig na poso sa likod. Sa gabi, magkasalo sila ni Ariela sa pagkain. Si Ariela ay kinakain lamang ang itlog ng ibon at mga prutas na siya mismo ang namumunga mula sa mga punong nilalapitan niya. Minsan, hinihimas niya ang mga halamang tuyo at bigla itong nabubuhay. "May kapangyarihan akong magpagaling at magbigay buhay sa kalikasan," ani Ariela isang gabi habang pinagmamasdan si Mang Simeon na nagpapakain ng manok. "Ngunit hindi ko ito maibahagi sa tao kung walang tagapamagitan, kaya ikaw ang napili ko." Napatingin si Mang Simeon sa kanya. "Ako? Bakit ako?" "Dahil ikaw ay may puso ng isang tunay na tao, hindi perpekto, pero marunong makiramay. At higit sa lahat, hindi ka nagtaksil nang nakita mo ang tunay kong anyo." Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Mang Simeon, nagising siya sa pagyanig ng lupa. Lumabas siya at nakita sa malayo ang malaking usok. Nasusunog ang bahay ni Kapitan Tomas, ang pinuno ng baryo. Isa itong masungit at mayabang na lalaking may maraming ari-arian at tauhan. Sumugod ang mga tao upang tumulong, pero mabilis ang pagkalat ng apoy. Narinig ni Mang Simeon ang iyak ng kapitan. "Ang anak ko, naiwan sa loob." Walang naglakas loob na pumasok. Hanggang sa biglang tumakbo si Mang Simeon, tila may lakas siyang hindi niya alam na taglay niya. Binasag niya ang bintana at pumasok sa loob ng nasusunog na bahay. Sa loob, naramdaman niya ang init na parang naglalagablab ang balat niya. Ngunit may malamig na hangin sa kanyang batok. Parang may kung anong espiritu ang nagbibigay sa kanya ng proteksyon.
Nakita niya ang batang umiiyak sa may hagdan. Sinagip niya ito at dali-daling lumabas ng bahay. Pagkalabas nila, bumagsak ang kisame sa lugar na kinaroroonan nila. Ilang segundo lang ang nakalipas. Ligtas ang bata, tumahimik ang mga tao. Si Mang Simeon, ang dating inaapi, ngayon ang naging bayani ng baryo. Ngunit sa kanyang dibdib, nararamdaman niya ang mainit na pintig, at sa kanyang bulsa, may iniwang maliit na mutya si Ariela. Kumikinang habang yakap niya ang batang iniligtas. Makalipas ang insidenteng pagsagip ni Mang Simeon sa anak ni Kapitan Tomas, biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa baryo. Ang dating kinukutya at kinaiinisan na matandang magsasaka ay ngayoy ginagalang. Iniimbitahan sa mga pagpupulong ng mga opisyal ng barangay at tinatawag na Ka-Simeon. Subalit sa likod ng katahimikang iyon, may mga matang nagmamatyag. Lalo na si Kapitan Tomas, na hindi makapaniwalang siya'y iniligtas ng isang taong tinulungan lang niyang huwag mapasama sa listahan ng mga pauutang. Hindi normal yun, sambit ng kapitan habang kausap ang kanyang kumpare. Walang matandang ganun katapang, parang may kung anong kapangyarihang tumulong sa kanya. Muling bumalik si Mang Simeon sa kanyang kubo, dala ang pasasalamat ng buong baryo. May mga nagpadala pa ng pagkain at gamit sa kanya. Ngunit ang mas mahalaga, ang gabing iyon ay pag-uusap muli nila ni Ariela. Nasa silong si Ariela, nakapulupot sa malaking bato, at ang mata nito'y nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Sa halip na ang madilim na aura ng isang kakaibang nilalang, para siyang diwata na tagapangalaga ng gubat. Napansin mo ba ang mutya sa bulsa mo, Mang Simeon? Tanong ni Ariela. Oo, sagot ni Mang Simeon. Para akong hindi tinablan ng apoy, parang may malamig na hangin na bumalot sa akin habang nililigtas ang bata. Ngumiti si Ariela. Iyan ay bahagi ng aking kapangyarihan. Tinatawag itong mutya ng ahas. Isa itong sinaunang agimat na ipinamamana lamang sa karapat-dapat. Isa kang tagapangalaga ngayon, Simeon. Hindi ka na basta tao, isa ka na ring tagapag-ingat ng lihim ng kalikasan. Naguluhan si Mang Simeon. Anong ibig mong sabihin? Ang mutyang iyan ay magpapalakas sa iyo. Magbibigay ng tibay ng katawan at lakas ng loob. Ngunit may kapalit. Kapag ginamit mo ito para sa pansariling kapakinabangan, mawawala ito. At hindi lang mutya ang mawawala, kundi pati ako. Napatitig si Mang Simeon sa mutya. Maliit lamang ito, parang butil ng jade, ngunit tila may buhay sa loob. May kumikislap na liwanag, parang mata ng ahas. May dapat kang malaman, patuloy ni Ariela. Bago ako napadpad dito, ako'y isang tagapag-ingat sa isang sagradong bundok sa silangan. Ngunit ako'y itinakwil ng aking lahi dahil sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Napakunot ang noo ni Mang Simeon. Anong kasalanan? Umibig ako sa isang tao. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Bawal sa amin ang makipag-ugnayan sa tao, lalo pat ibigin sila. Ngunit ang puso ay hindi basta mapasunod. Iniligtas ko siya mula sa mga nilalang na nais siyang patayin, ngunit sa huli, siya rin ang nagtaksil sa akin. Humugot ng malalim na buntong hininga si Ariela. Ipinagkanulo niya ako, isinuko sa mga tagapangalaga ng biringan at ipinatapon sa mundong ito. Mula noon, namuhay akong nagtatago. Naghahanap ng taong muling makakakita sa akin, hindi bilang halimaw, kundi bilang kaibigan. Hindi malaman ni Mang Simeon ang mararamdaman. Habang lumilipas ang bawat araw, unti-unting lumalalim ang kanyang paggalang at malasakit kay Ariela. Wala siyang kinatatakutan kapag kasama ito. Hindi niya ito tinitingnan bilang ahas o nilalang, kundi bilang isang tagapagligtas at katuwang. Mang Simeon, bulong ni Ariela, darating ang panahon na kakailanganin mong pumili
pananatili sa tahimik mong buhay o pagharap sa isang mas malawak na tungkulin. Kapag dumating ang araw na iyon, sana piliin mo ang tama. Biglang umihip ang malakas na hangin. Umalingaw-ngaw ang tinig ng mga uwak sa may kagubatan. Tila may paparating. May mga naghahanap na sa akin, bulong ni Ariela. Ang mga tagasunod ng biringan. Matagal na akong tinutugis, kaya't kailangang itago ang mutya at kailangang sanayin ka. Napatingin si Mang Simeon sa kanya. Sanayin ako sa anong paraan? Bukas ng gabi, sa ilalim ng buwan, sa gitna ng kagubatan, sagot ni Ariela. Doon natin sisimulan ang pagsasanay. Hindi ka na lamang magsasaka, Simeon. Isa ka ng tagapangalaga ng sagradong lihim. Gabi ng sumunod na araw, ang buwan ay bilog at maliwanag, tinatanglawan ang kagubatang palibot ng kabahayan ni Mang Simeon. Tahimik ang paligid. Ni huni ng kuliglig ay tila natigil. Animoy may nilalang na mas mataas sa lahat ang pinapapasok ng kalikasan. Handang-handa si Mang Simeon. Suot niya ang lumang balabal ng kanyang ama. May bitbit na sibat na matagal nang nakasabit sa dingding ng kanilang kubo at ang mutya nasa bulsa sa loob ng kanyang damit. Bigla siyang tinawag ni Ariela mula sa ilalim ng bahay. Sumunod ka sa akin, ngayon natin sisimulan ang tunay mong pagbabago. Anya habang gumagapang palabas ng silong. Kapag nasa ilalim ng anino, tila hindi si Ariela isang nilalang, kundi aninong may hugis babae na parang alon ng usok. Naglakad sila papasok sa masukal na bahagi ng kagubatan. Doon sa bahaging ni mga bata sa baryo ay hindi pinapayagang pumunta. Ilang hakbang lang sa gitna ng mga punong matataas, biglang bumukas ang isang liwanag mula sa lupa. Lumapit ka, Simeon. Huwag kang matakot, bulong ni Ariela. Lumapit si Mang Simeon at sa kanyang harapan ay sumambulat ang liwanag mula sa bilog na simbolo sa lupa. Mga ukit ng sinaunang sulat na hindi niya maunawaan, ngunit parang may humahaplos sa kanyang isipan habang tinitingnan ito. Yan ang sagradong bilog ng araw at ahas. Dito nagsisimula ang pagsasanay ng mga tagapangalaga. Tumindig si Ariela sa gitna ng bilog, unti-unting bumabalot sa kanya ang anino ng kagubatan. Gumalaw ang lupa, parang may buhay. Lumabas ang tatlong nilalang mula sa likod ng mga puno, isang paniki na may pulang mata, isang itik na may dalawang ulo, at isang malaking uwak na marunong magsalita. Huwag kang matakot, sila ang mga bantay ng bilog, isang pagsubok ang iyong dadaanan upang tanggapin ka bilang tagapangalaga. Pumasok si Mang Simeon sa gitna ng bilog. Tama ang panlalamig ng lupa at ang panginginig ng hangin. Unang pagsubok, katatagan ng loob, huwag kang kikilos. Anumang ipakita sa iyo, huwag kang tatalikod. Biglang nagbago ang paligid. Parang hindi na kagubatan ang kinalalagyan niya kundi isang lumang bahay na nasusunog. Narinig niya ang tinig ng kanyang yumaong asawa. Umiiyak, humihingi ng tulong. Simeon, tulong! Masusunog ako! Napaatras siya, napahawak sa dibdib. Hindi ito maaaring totoo. Patay na si Aling Rosa, ngunit bakit ganoon kapani-paniwala ang sigaw? Tiningnan niya ang mutya. Nagniningning ito sa kanyang bulsa. Kalokohan lang ito. Hindi ito totoo, bulong niya sa sarili. Lumipas ang ilang minuto at nawala ang ilusyon. Muli siyang nasa gitna ng bilog. Nakatayo pa rin siya, pawis na pawis, ngunit hindi tinalikuran ang kanyang kinatatayuan. Tumango si Ariela. Nalampasan mo ang unang pagsubok. Lumapit ang uwak. Ang susunod, Simeon, katalinuhan. Sasagutin mo ang tanong. Kapag mali, mawawala ang mutya. Huminga ng malalim si Mang Simeon. Tanong, anong hayop ang kayang makalakad sa lupa, lumangoy sa tubig,
at gumapang sa ilalim ng lupa, ngunit hindi makakalipad kahit may pakpak. Napaisip siya, lumilipat-lipat ang tingin niya sa paligid. Lupa, tubig, ilalim ng lupa, may pakpak pero di makalipad. Pagkatapos ng ilang segundo, sumagot siya. Paniki na may sirang pakpak. Tumahimik ang lahat. Tumawa ang uwak. Tama, dahil ang tunay na sagot ay hindi sa anyo kundi sa kalagayan. Alam mong may sagot na nasa sitwasyon, hindi sa anyo. Marunong kang magmasid. Pangatlo at huling pagsubok. Wika ni Ariela. Pagpapasya. Sa harapan ni Mang Simeon, sumulpot ang dalawang imahe. Isa ay ng kanyang yumaong asawa, isa ay si Ariela na umiiyak sa kadiliman. Sabi ni Ariela, isa lang ang maililigtas mo. Isa lang ang mabubuhay muli sa loob ng isang araw. Hindi ka agad sumagot si Mang Simeon. Nanlumo. Nais niyang muli pang makita si Rosa. Ngunit, hindi ko kailangang pumili. Ang aking asawa ay parte na ng aking puso. Si Ariela, siya ang kailangang iligtas. Dahil siya'y buhay at kailangan niya ako. Iyon ang tama. Muli, naglaho ang imahe. Bumalik ang liwanag. Lumingon sa kanya si Ariela at sa unang pagkakataon, may luha sa kanyang mata. Tagumpay ka, Simeon. Isa ka ng ganap na tagapangalaga. Biglang lumiwanag ang mutya. Lumutang ito mula sa bulsa ni Mang Simeon at pumasok sa kanyang dibdib. Naiwan ang marka ng isang ahas na paikot sa araw. Mula sa kadiliman ng kagubatan, umaling-awngaw ang isang kakaibang huni ng mga nilalang na nagbabantay. Alam nilang may bago ng tagapangalaga. Isa na namang mandirigma ng kalikasan ang isinilang. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa likod ng kagubatan, may mga matang matagal nang nagmamasid. At sa kanilang piling ay may isang matandang engkanto na ngumiti habang sinasambit. Simula na ng gulo. Kinabukasan, tila walang nagbago sa baryo. Ang mga kalabaw ay nag-aararo pa rin ng lupa, ang mga bata ay naglalaro sa pilapil, at ang mga matatanday nagkwekwentuhan sa harap ng tindahan. Ngunit sa likod ng kabundukan, sa ilalim ng lilim ng mga sinaunang puno, isang matandang nilalang ang nakaupo sa batong hugis trono, ang matandang engkantong si Kalagul. Mayroon siyang katawan ng tao, ngunit balat na tulad ng alupihan, mata na parang biyak ng apoy, at tinig na lumalago sa hangin. Siya na nga ang pinili ng sagradong mutya. Bulong ni Kalagul habang pinagmamasdan mula sa pulang kristal ang anyo ni Mang Simeon. Lumapit sa kanyang paanan ang tatlong nilalang na mistulang alipin. Mga dating tagapangalaga rin ng kagubatan, ngunit nahulog sa kasakiman. Isa sa kanila ay si Iltag, isang nilalang na may katawan ng tao ngunit may ulo ng bayawak. Ang isa'y si Buna, isang matandang babae na walang balat sa mukha, at ang huli si Tikas, dating albularyong itinakwil ng mga diwata. Ipaubayan niyo siya sa akin, Kalagul, sabi ni Tikas habang pinipiga ang hawak niyang palaspas na kulay itim. Kilala ko ang klase ng taong iyan. Mahina yan sa pangarap at pagnanasa. Ngunit ngumiti lamang si Kalagul, at ang kanyang ngiti ay tulad ng apoy na walang kalaban-laban ang sinumang madapuan. Hindi, si Simeon ay iba. Siya ang huling pinagkalooban ng mutya matapos ang 100 taon. Hindi siya madadala sa tukso, pero may isang paraan. Ang puntiryahin natin ay hindi siya, kundi ang puso niya. Samantala, sa baryo, nagbago na ang buhay ni Mang Simeon. Hindi man siya naging mayaman sa material na bagay, unti-unti naman niyang nadarama ang pagyaman sa biyaya ng lupa. Ang kanyang taniman ng mais at gulay ay tila masigla, ang mga hayop niya'y malulusog, at ang kanyang mga palayan
ay puno ng gintong bunga. Lahat ng kapitbahay ay nagtataka kung bakit tila hindi ito tinatamaan ng peste o ulan man. Kakaiba talaga si Mang Simeon, bulong ng mga tao. Parang may gabay ng langit. Ngunit habang siya'y tahimik na nagtatanim isang hapon, napansin niyang may kakaiba sa mga ibong lumilipad sa ibabaw ng kanyang sakahan. Ang mga ito ay may itim na pakpak na parang sinusunog ng araw at ang kanilang mga mata ay pula, hindi pangkaraniwan. Biglang may lumabas na tinig mula sa kanyang likuran. Simeon! Lumingon siya at nakita ang isang babae, maganda, maputi. Suot ang pulang bestida na parang mula sa lungsod. Ngunit kakaiba ang kanyang aura, walang aninong sumusunod sa kanya. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Mang Simeon, may kaba na sa dibdib. Ako si Lina, tagapaghatid ng biyaya mula sa kabundukan. Nais kitang tulungan, pera, lupa, kapangyarihan, lahat ibibigay ko, isang halik lang kapalit. Ngunit bago pa siya makalapit kay Mang Simeon, sumulpot si Ariela mula sa anino ng punong mangga. Tumigil ka, Lina ng dilim, hindi siya para sa'yo. Nagnanggit-ngit si Lina at ang kanyang katawan ay unti-unting nagbalat, nagiging nilalang na may mukha ng ahas at buhok ng apoy. Humagulgol siya sa galit at agad na nawala sa hangin. Sila na ang gumagalaw, Simeon, babala ni Ariela. Hindi lang basta pagsubok ang paparating, isa itong digmaan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Simeon. May itim na hukbo sa likod ng kabundukan. Matagal na silang naghihintay ng pagbabalik ng tagapangalaga. Alam nilang ikaw na iyon, kaya't sisirain nila ang lahat ng mahal mo. Ang mga hayop mo, lupa mo, at pati na ang mga taong may koneksyon sa iyo. Humigpit ang hawak ni Mang Simeon sa kanyang mutya. Ano ang dapat kong gawin? Maghanda. Ang susunod na gabi, ang simula ng pagdilim. Maghahanap sila ng kahinaan. At sa unang 12:00 ng gabi, darating ang unang nilalang na susubok sa iyo. Nagkatinginan silang dalawa. Si Ariela ay puno ng tapang, ngunit sa loob-loob nito ay may takot na hindi niya pa nais sabihin. Basta't tandaan mo, Simeon, dagdag pa niya. Sa oras na pumasok sa iyong puso ang galit at paghihiganti, mawawala ang mutya, kaya't piliin mong manatili tao. Nang gabing iyon, habang ang buong baryo ay payapang natutulog, sa kagubatang malapit sa sakahan ni Mang Simeon, unti-unting bumangon ang isang nilalang mula sa lupa. Isang malaking nilalang na may katawan ng kalabaw, mukha ng buwaya at mga kuko ng leon. At sa kanyang unang ungol ay yumanig ang mga puno. Simula na. Tahimik ang gabi sa baryo, tanging huni ng mga kuliglig at lagaslas ng tubig sa ilog ang maririnig. Ngunit sa sakahan ni Mang Simeon, may nararamdamang kakaiba ang mga hayop. Ang mga manok ay nagsipagliparan kahit madilim. Ang mga aso'y tahol ng tahol habang nakatitig sa direksyong pakagubatan. Si Mang Simeon ay gising. Hawak-hawak niya ang kanyang lumang itak at suot niya ang pulang panyo ng kanyang ama na matagal na niyang hindi ginagamit. Sa kanyang dibdib, nakasabit ang mutyang ibinigay ni Ariela. Ngayon ay bahagyang naglalabas ng mahina ngunit malinaw na liwanag. Ariela, handa na ako. Mahina niyang bulong. Sa gitna ng dilim, biglang nagliwanag ang paligid. Hindi dahil sa buwan, kundi sa apoy na parang lumulutang sa hangin. Sa gitna nito, unti-unting lumitaw ang nilalang ng apoy at galit, ang tinatawag ng matatanda sa alamat bilang kalabawang lalim. Ang kanyang katawan ay hinulma sa mga nasunog na kahoy at ang kanyang hiningay usok na may amoy asupre. Mang Simeon, tagapangalaga ng mutya, ibigay mo sa akin ang babaeng ahas. Kung hindi, wawasakin ko ang lahat ng itinanim mo.
Hindi mo siya makukuha at lalong hindi mo masisira ang buhay ng mga inosente. Sagot ni Simeon, matatag ngunit may takot sa dibdib. Umugong ang halakhak ng halimaw. Ayan na! Ang galit, sa ganyan kita lalapain. Biglang umatake ang halimaw. Tumakbo ito na parang ipo-ipo at sa bawat hakbang ay nagliliyab ang lupa. Mabilis na sinalubong ito ni Mang Simeon, ngunit sa bilis at lakas ng nilalang, siya ay tinapon sa gilid ng palayan. Push! Ang kanyang katawan ay bumangga sa puno ng kawayan. Tumulo ang dugo mula sa kanyang noo. Ngunit bago pa siya tuluyang masaktan pa, may tumalon mula sa anino. Si Ariela, sa anyong kalahating tao, kalahating ahas. Mang Simeon, tumayo ka! Huwag kang bibitaw! Ginamit ni Ariela ang kanyang buntot para pilipitin ang isa sa mga paa ng halimaw, ngunit napakalakas nito. Tinadyakan siya palayo at siya'y bumagsak sa tabing ilog. Subalit sa kabila ng pinsala, tumayo si Mang Simeon. Pinakawalan niya ang kanyang sigaw, hindi ng galit, kundi ng paninindigan. Hindi ako susuko, hindi ako magpapadala sa tukso, hindi ako susuko sa takot. Sa sandaling iyon, ang mutya sa kanyang dibdib ay lumiwanag ng mas matindi. Tumigil ang halimaw, tila nabulag sa liwanag. At mula sa lupa, sumibol ang mga ugat ng punong matanda. Pinalot nito ang halimaw, pinigil ang galaw, at sa isang kisap mata, ito ay napaluhod sa harapan ni Simeon. Ang liwanag ng mutya, bulong ng halimaw, bago ito tuluyang natupok ng apoy na galing sa loob ng lupa. Nagsimulang bumalik ang katahimikan. Ang apoy sa paligid ay unti-unting naglaho. Si Ariela ay lumapit muli kay Simeon, sugatan at humihingal. Napagtagumpayan mo ang unang pagsubok, pero marami pa ang susunod, sabi ni Ariela. Ngunit bago sila makapahinga, dumating ang isang matandang lalaki. Nakasuot ng lumang saya at may bitbit na baston na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Kayong dalawa ay pinagmamasdan ko, wika niya. Sabay sabing, ako si Dato Hulagway, tagapangalaga ng kalikasan noon. At ngayon, dumating ako para ihanda ka sa mas malaking laban, Simeon. Muling tumahimik ang gabi. Ngunit sa puso ni Mang Simeon, isang bagong paglalakbay na ang nagbubukas. Tahimik ang gabi ngunit mabigat ang hangin habang pinagmamasdan ni Mang Simeon at Ariela ang matandang Dato Hulagway. Tila ba ang kanyang presensya ay may kasamang bigat ng mga daang taon ng karunungan at panganib. Narinig ko ang sigaw ng lupa, ani Dato Hulagway habang dahan-dahang umuupo sa ibabaw ng isang ugat ng punong kahoy. Ang unang nilalang ay napuksa, ngunit hindi iyon ang huli. May paparating na mas matindi, mas matalino, mas tuso. Bakit ako, Dato? Tanong ni Mang Simeon, habang hawak-hawak ang sugatang balikat. Isang simpleng magsasaka lang ako. Ngumiti si Hulagway. Sa mundong ito, ang mga simpleng tao ang kadalasang pinipili ng kalikasan dahil ang puso nila'y hindi pa nababahiran ng kasakiman. Lumapit si Ariela bahagyang nakaalalay kay Mang Simeon. Anong klasing mga nilalang pa ang darating? Sumeryoso ang mukha ng Dato. Mula sa kanyang baston ay hinila niya ang isang pirasong balat ng hayop na may nakaukit na sinaunang mapa. Itinutok niya ito sa apoy ng bonfire at lumitaw ang mga ukit. 4 na nilalang, bawat isa ay sumisimbolo sa isang elemento: apoy, tubig, hangin, at lupa. Nagising ang 4 tagabantay ng sinaunang daigdig. Hindi sila masama, ngunit sila'y galit sa pag-abuso ng tao sa kalikasan. At sa bawat pagsira, sila'y unti-unting nabubuhay. Ngunit bakit ako ang kailangang lumaban? Ulit ni Mang Simeon. Tanging ikaw ang may pusong kayang tumanggap ng lihim ng mutya. At ikaw ang pinili ng sagradong nilalang.
si Ariela. Tumango si Ariela at sa kauna-unahang pagkakataon, nagpakita siya ng luha. Ako ay hindi lang isang babaeng taong ahas, Mang Simeon. Ako ay supling ng isang diwatang tagapangalaga ng kagubatan at isang nilalang ng kailaliman. Muling bumigat ang katahimikan. Bakit mo hindi sinabi sa akin noon? Tanong ni Simeon. Dahil hindi ka pa handa. Pero ngayong nakita ko ang ginawa mong pagprotekta sa akin, alam kong ikaw na nga ang tagapamagitan. Biglang lumakas ang hangin. Napatingin silang lahat sa langit. May lumilipad sa alapaap, isang anino na may mahabang pakpak at mata na kumikislap sa dilim. Narito na ang ikalawang nilalang, sabi ni Datu Hulagway habang dahan-dahang tumayo. Ang tagasigaw ng hangin, si Dumaklaw. Isang nilalang na kayang sirain ang utak ng tao sa pamamagitan ng bulong ng hangin. Biglang napangiwi si Mang Simeon. May narinig siyang bulong sa kanyang tainga. Simeon, pinagtaksilan ka. Pinagsamantalahan ka lang ng taong ahas. Itapon mo siya. Naririnig niyo ba yon? Usisan ni Simeon, nanginginig ang katawan. May boses sa isip ko. Yan kapangyarihan ni Dumaklaw, sigaw ni Datu Hulagway. Binubulungan niya ang puso para maghasik ng duda. Labanan mo, Simeon, isara mo ang iyong isip. Ngunit lumalakas ang bulong. Iwan mo ang lupa, iwan mo siya. Mag-isa ka, wala kang kwenta. Napahawak sa ulo si Simeon at napaluhod. Ngunit sa paglapit ni Ariela, pinatong niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Simeon. Sa kanyang kamay ay dumaloy ang init ng kanyang puso at biglang nanahimik ang paligid. Hindi ka nag-iisa, Simeon, bulong ni Ariela. Muling lumiliwanag ang mutya. At sa isang kisap mata, isang malaking puting ibon ang bumaba mula sa kalangitan, isang ahas na may pakpak. Ang halimaw ng hangin ay darating sa 3 gabi mula ngayon, ani Datu Hulagway. Kailangan mong ihanda ang iyong lupain at ang iyong kalooban. Tumango si Mang Simeon. Tatapusin ko ang sinimulan ko para sa mga hayop, para sa kalikasan, para sa iyo, Ariela. Sa gabi ring yon, sinimulan na nila ang paghahanda para sa susunod na laban. 3 araw bago dumating si Dumaklaw, ang tagasigaw ng hangin, sinimulan ni Mang Simeon ang matinding paghahanda sa tulong ni Datu Hulagway at ni Ariela. Nakatayo sila sa gitna ng kagubatan sa paanan ng bundok, isang lugar na itinuturing na sagrado at pinaniniwala ang sentro ng enerhiya ng kalikasan. Doon, nagsimula ang unang aral, ang paglinis ng isipan. Ang iyong isip ang una niyang aatakihin, paliwanag ni Hulagway habang nakapikit at hawak ang baston. Kapag hindi mo kinayang panindigan ang katotohanan, makakapasok siya. At kapag nakapasok, unti-unti niyang kainin ang iyong diwa, hanggang ikaw na mismo ang sisira sa sarili mo. Paano ko malalabanan yon? Tanong ni Simeon. Hinubad ni Ariela ang kanyang puting kapa at ibinunyag ang isang bilog at tatak sa kanyang dibdib, isang anyo ng ahas na umiikot sa sarili. Ito ang tanda ng balanse. Kung kaya mong tanggapin ang kabutihan at kasamaan sa iyong puso, hindi ka matitinag. Ngunit papaano ko paniniwalaan ang sarili kong puso kung minsan ay parang galit na ako sa mundo? Dahil hindi laging mali ang galit, sagot ni Ariela. Minsan, ito ang apoy na kailangan upang protektahan ang mga minamahal mo. Dahil dito, sinimulan ni Mang Simeon ang aral ng pakikipag-isa sa hangin. Pinaupo siya sa isang batong bilog sa ilalim ng mga ugat ng punong balete. Sa bawat paghinga, kailangang ilarawan niya sa isip ang mga bagay na kanyang pinanghihinayangan, mga alaala ng pagkabigo, mga tao't pangyayaring naging sugat sa kanyang puso. At isa-isa niya itong binitawan.
Ilang oras siyang nanatili roon, sa gitna ng katahimikan at pagyanig ng mga damdaming kinubli ng maraming taon. Sa ikalawang araw, si Ariela naman ang nagturo sa kanya kung paano gamitin ang sigaw ng puso. Kung si Dumaklaw ay gumagamit ng hangin para guluhin ang isipan ng tao, gagamitin mo naman ang hangin para magdala ng liwanag at alon ng katotohanan. Sigaw ng puso. Tumango si Ariela. Ang totoong tinig ay hindi galing sa bibig, galing ito sa kaluluwa. Pinatayo niya si Simeon sa tuktok ng bato at pinasigaw. Ano ang tunay mong hinahangad? Tanong ni Ariela. Kapayapaan, sagot ni Simeon. Malakas pa. Kapayapaan sa lupa. Mas malalim pa. Napaluha si Simeon sa ikatlong ulit ng sigaw. Gusto kong maging karapat-dapat para kay Ariela, para sa mundong iniwan ng aking ama. Sa tanghali sa kanyang palad, muli siyang nagliwanag. Ang mutyang kanyang iningatan ay nagbago ng anyo. Hindi na basta bato, kundi isang maliit na ahas na kristal. Gumagapang sa kanyang braso, tila may buhay. Simula ngayon, Ani Hulagway, may dala ka ng sariling espiritu. Isa itong anting na nagbibigay sa iyo ng lakas, ngunit kailangang taglayin mo rin ang disiplina upang huwag itong abusuhin. Dumating ang ikatlong araw. Sa silangan ng bundok, may makapal na ulap na dahan-dahang bumababa. Kasabay nito, isang kulog na may kakaibang ugong ang narinig ng buong baryo. Narito na siya, Ani Hulagway. Si Dumaklaw, bulong ni Ariela. Ang mga halaman ay nagsimulang yumuko. Ang mga hayop ay nagkukubli. At si Mang Simeon, nakatayo sa gitna ng kanyang palayan, suot ang puting damit na gawa sa hibla ng saging at balat ng ahas. Huminga siya ng malalim. Handa na ako. Mula sa ulap, bumaba ang nilalang, isang dambuhalang nilalang na may pakpak na parang sapot ng gagamba at mata na umiikot sa hangin. Siklabin ang lakas mo, tagapamagitan, sigaw ni Hulagway. Muling sumigaw si Simeon. Ngunit sa oras na yon, hindi lang ito sigaw. Ito ay alunignig ng puso, tinig na galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, ang hangin ay hindi na pag-aari ni Dumaklaw. Ang buong kapaligiran ay sumayaw sa ritmo ng liwanag. At ang labanan ay nagsimula. Umaling-aungaw sa buong lambak ang pagsigaw ni Mang Simeon. Isang sigaw na hindi lang tinig, kundi puwersa ng kalooban. Habang umuugong ang kanyang tinig, ang alon ng hangin ay bumaliktad. At imbes na dalhin ng takot, ito'y nagdala ng pag-asa sa mga nilalang ng kagubatan. Si Dumaklaw, ang halimaw na sumasaklaw sa langit, ay napaurong. Ang mga pakpak niyang hugis sapot ay napunit ng sariling hangin na ginamit niyang sandata. Impossible! Bulalas ni Dumaklaw habang umiikot sa ulap. Isang mortal lamang siya. Ngunit hindi na basta mortal si Simeon. Sa kanyang kaliwang braso, kumapang ang ahas na kristal, buhay at naglalagablab sa liwanag. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang baston na gawa sa sanga ng punong balete, na ibinigay ni Dato Hulagway, pinagpala ng mga diwata ng kalikasan. Hindi ako ang tagapagtanggol ng lupa lang, sigaw ni Simeon. Ako ang tinig ng lahat ng piniling manahimik. Ako ang magsasakang itinapon ng lipunan. Ngayon, ako ang babawi sa boses ng mga inaapi. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Naglabasan mula sa kagubatan ang mga nilalang ng kalikasan. Mga engkanto, duwende, diwata, maging ang mga hayop ay nanahimik sa isang tabi. Lahat sila'y nakatingin kay Simeon, ang bagong tagapamagitan. Sumugod si Dumaklaw, bumuga ng dilim. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit, isang malaking liwanag ang bumalot sa paligid ni Simeon. Ito ang huling araw ng pananakop mo. Ani Ariela,
habang unti-unting nagpapalit ng anyo mula sa dalagang ahas tungo sa ganap na diwatang tagapangalaga ng kalikasan. Tumingala si Simeon. Sa ngalan ng lupa, hangin, tubig at apoy, pawiin nawa ang kadiliman. Bumuga siya ng sigaw ng puso at mula sa kanyang dibdib ay lumipad ang ahas na kristal. Lumundag ito sa katawan ni Dumaklaw at sumanib sa kanyang ulap. Dahan-dahang pinunit ng liwanag ang kanyang anyo hanggang sa siya'y unti-unting maglaho sa hangin. Ang langit ay luminaw. Ang araw ay sumilip. At sa kauna-unahang pagkakataon, muling naging tahimik ang kagubatan. Lumipas ang mga buwan. Si Mang Simeon ay hindi na basta simpleng magsasaka. Siya na ngayon ang kinikilalang tagapamagitan ng kalikasan. Isang nilalang na may tungkuling panatilihin ang balanse sa pagitan ng tao at mga nilalang ng daigdig na hindi nakikita. Si Ariela ay hindi na kailangang maghubli sa loob ng silid. Malaya siyang namumuhay sa piling ni Simeon, sa isang bagong bahay sa gilid ng bundok. Sila ay naging bantay ng kagubatan, at habang sila'y magkasama, walang nilalang ang muling naglakas loob na sirain ang balanse ng kalikasan. Isang araw, dumating ang isang batang nawawala. Siya'y tinanggap ni Simeon, pinakain at pinatulog. "Bakit mo ako tinulungan?" tanong ng bata. Ngumiti si Simeon. Dahil noon, may isang babaeng taong ahas ang tumulong sa isang katulad kong nilalang na wala ring sinuman. Sa tabi niya napangiti si Ariela at hinaplos ang maliit na ahas sa kanyang pulso, isang paalala ng nakaraang tinubos ng tapang, pag-ibig at tiwala. At sa katahimikan ng gabi, habang humuhuni ang mga kuliglig, isang bulong ng hangin ang narinig sa gubat. Hanggat may liwanag sa puso ng mga taong handang magmahal, mananatiling buhay ang mga kwento ng kagubatan.